Simple at brutal ang sitwasyon na yon. Masama ang lagay ng Iran, napapaligiran at mahal ang kabayaran ng pakikipagbanggaan. Habang patuloy ang media sa pag-atake kay Donald Trump, tinatago nila ang panghihinang ito. Upang di aminin ng estratehiya ng White House ay tumama sa mahahalagang punto ng rehimen. Ngayong Huwebes, Abril 16, 2026 lantad ang mga senyales. Naantalang eksportasyon, presyur mula sa hukbong dagat, banta ng bagong parusa, tinama ang infrastruktura at negosasyong nasa matinding presyon. Ito ang totoong sitwasyon, ang iba ay pampulitikang pagpapaganda lang. Tinuring ng media na pinaginitan si Trump ang opensiba laban sa Iran bilang walang kontrol, isang pakikipagsapalaran at siguradong bigo. Pero nagsimulang gibain ng mga pangyayari ang kwentong ito. Iniulat ng Reuters na sinuspinde ng Iran ang lahat ng eksportasyong petrochemical nang walang takdang panahon matapos masira ang mga mahalagang lugar tulad ng Azaluye at Mashhar. Hindi lang ito technical na detalye, kundi palatandaan ng krisis sa loob. Kapag tumigil ang rehimen sa pag-export para unahin ang lokal na merkado at maiwasan ang kakulangan ng hilaw na materyales, ibig sabihin sumikip na talaga ang sitwasyon. Ang sektor ay nag-e-export ng humigit kumulang 29 na milyong tonelada kada taon na may halagang halos 13 bilyong dolyar. Tinukoy ng Associated Press ang pagbabagong ito bilang paglipat mula sa hayagang digmaan tungo sa digmaan ng pagbabanta sa mga bangko, kumpanya at mamimili ng langis ng Iran. Malinaw ang layunin, bawasan ang kita, limitahan ang ruta, taasan ang gastos ng paglaban at pilitin ng Tehran na makipagnegosasyon ng hindi napapakita ng lakas at pagiging di matatalo. Iyan ay estratehiya, hindi basta-basta lang. Saan pinakaramdam ng Iran ang dagok na ito? Sa dagat, pera at enerhiya. Iniulat ng Reuters na nablock na ng Estados Unidos ang trapiko papasok at palabas ng mga pantalan ng Iran at 14 na barko ang napilitang umatras. Sinabi rin ni Pete Hegseth na handa ang puwersa ng Amerika na muling atakihin ang mga planta at infrastruktura ng enerhiya kung hindi tatanggap ng kasunduan ng rehimen. Kasabay nito, nagbabala ang Washington na maaring patawan ng sekundaryang parusa ang mga bumibili ng langis ng Iran. At bakit nga ba nailalantad nito ang media? Bagi ng pagbabalita ang pagpapakitang nag-iisa si Trump at walang planong umalis habang hindi binibigyang pansin ang paghina ng Iran. Iniulat ng Associated Press na binatikos ng mga demokrata ang gasto sa digmaan at kawalan ng malinaw na estratehiya. Sabi ng media, bumabagsak ang estratehiya sa politika. Nagpatuloy si Trump na may puwang para panatilihin ang presyon, pero mas pinili ng media na pabor sa diskurso ng Iran na pag-aanin ito. Pinagaan nila ang katotohanang mas mahina na ang posisyon ng rehimen sa negosasyon. Iniulat ng Reuters na nagsimula ng pag-usapan ng Washington at Tehran hindi ang isang malaking pinal na kasunduan, kundi isang pansamantalang memorandum upang maiwasan ang panibagong paglala. Nangyayari ito dahil sa patuloy na hindi pagkakasundo sa programang nuklear at sa pressure sa Iran na magpatuloy ng digmaan nang hindi lumalaki ang gastos. Hindi magmamadali ang matatag na rehimen sa pansamantalang kasunduan kahit nahihirapan ang kanilang export. Ang kanilang trapiko sa dagat ay napipigil at mas nagiging mahina ang kanilang ekonomiya. Ibig sabihin nito, ang Iran ay naging salik ng pandaigdigang kawalang tatag. Ang kawalang tatag ay bumabalik laban sa rehimen dahil habang tumitindi ang labanan na umahad lang sa mga ruta at nagpapamahal ng enerhiya, lumalaki ang presyon upang pigilan ng Tehran at bawasan ang kanilang kakayahan sa pananakot. Isa pang punto na tinago ng nagmamadaling media, hindi lang palabas ang pinsala. Iniulat ng Reuters na ang Iran ay maaring makatiis lamang ng maikling panahon kung tuluyang maputol ang kanilang pag-export ng langis bago nila kailangang bawasan ang produksyon. Ang produksyon ay nasa 3.2 milyong bariles kada araw na nagpapakitang ang rehimen ay walang estratehikong kaginhawaan kundi umaasa lamang. Ang pagdepende sa mga sanksyon, blokeyo at bantang militar ay kahinaan, hindi kalakasan. Kapag kailangang mamili ang gobyerno sa pagprotekta sa lokal na merkado o pagpapanatili ng mga eksportasyon, natatapos ang propaganda at lumalabas ang realidad. Sa ilang linggo, mas pinili ng mga komentarista na batikusin si Trump kaysa talakayin ang tunay na kalikasan ng rehimen ng Iran. Tinrato nila ang opensiba bilang labis na aksyon ng Estados Unidos, ngunit hindi nila gaanong pinansin ang revolusyonaryong gwardiya, nuclear na presyon at paggamit ng Hormuz bilang sandatang pampulitika.
Dahil sa suspensyon ng pagluluwas ng mga produktong petrochemical, banta ng mga bagong sanksyon, blokeyong pandagat, pansamantalang negosasyon at tunay na panganib ng mga bagong pag-atake sa infrastrukturang pang-enerhiya, mahirap ng paniwalaan na matatag ang Iran at naliligaw si Trump. Sinasabi ng mga katotohanan ang kabaligtaran. Sa huli, malinaw ang tanong, ano ang nangyari? Piniga ng estratehe ni Trump ang Iran kung saan ito pinakamasakit. Dahil naunawaan ng White House na para mailantad ang kahinaan ng rehimen, hindi sapat ang retorika. Kailangan tamaan ng kita, lohistika at oras ng reaksyon. Ang media na sumuporta, nagpalusot o pinagaan ng pagtingin sa Teheran ay umatake kay Trump. Sa kabuang larawan ng media, ang mismong media ang nawalan ng kredibilidad dahil talagang masama ang kalagayan ng Iran at hindi na maitago ang mga palatandaan nito.